Good evening guys. Ngayon naman, pag-usapan natin yung na-experience natin ngayon, ano? Yung baha, yung flood. Ano yung pwede nating gawin? Siyempre, hindi lahat iaasa natin sa government. Pero siyempre, yung initiative, magsisimula sa government. And yung tayong mga civilian, kailangan may participation din tayo para matulungan ng government. Huwag nating iaasa masyado ron kasi ano natin yun contribution natin yun. Tsaka tayo rin, isa rin tayo sa mahihirapan. Pag continuous yung ganyang flood, magkakaroon pa rin ng traffic. Okay? Unless siguro, pag high tide, ito, magagawa natin to mga to High tide lang talaga yung magiging problema kasi walang lalabasan ng tubig na manggagaling sa metro o manggagaling sa probinsya, di ba? Unang sa akin napansin ko to noon flooded yung old canal. No? Tapos, gagawa ng bago. Minsan may nadaanan ako dati, kagagawa lang ng kanal, flooded na kaagad. Ang dami ng tambak na basura. Hindi pa tagulan yun. So sabi ko nga sa gumagawa, bro, ano gagawin mo dyan? Tatanggalin nyo ba yung basura niyan? O paagusin nyo ba yan? Sinabi ng gumagawa, hindi, tatapusin lang daw yung ginagawa. So, anong purpose nun, di ba? Hindi pa nga bumaba, hindi pa umuulan, puno na yung kanal. Tapos ilang projects na nakita ko hindi ko na mention yung, pero national government to. Ito yung old canal, katabi niya, which is barado pa rin. Gumawa sila ng bagong kanal ngayon sa mismong kalye. Ano mangyayari ron? Itong new kanal na ginawa nila sa gitna ng kalye, sabihin natin na nakahigop man siya ng tubig. Kaya lang, paano yung old canal na umaapaw din? Dahil hindi rin naman sinarado. Tapos hindi rin na-address yung kung bakit siya napupuno, bakit siya umaapaw. Alam mo, parang yan yung naging disadvantage nung sarado yung mga kanal. Kasi dati, pag barado yung kanal sa harap ng bahay mo, tinatanggal mo yung basura. Ngayon, dahil sarado, malalaman mo na lang na clog yan kasi umaapaw. Which is yun na nangyayari. Kung titingnan nyo yung mga canals natin, old and new, nagkaroon lang tayo ng basurahan sa lumang kanal, nagkaroon ng bagong kanal, may panibago tayong basurahan. Ayun na nangyayari. So yun ang gusto kong sabihin ngayon, siguro instead na nagpo-focus tayo sa plant box, siguro maganda yung idea, fish box, no? Diba ginawa na ng MMDA sa mga creek yung dati, nakita ko sa may Manila. Yung per boundary, nilalagyan niya ng net para maharang yung basura. Ngayon, parang per boundary ng barangay, malalaman mo kung dito ba yun, sa barangay ba na to yung basura o galing sa kabilang barangay. Ganon din gagawin sa mga kanal. May portion tayo na open, gagawin natin, lalagyan natin ng open portion, lalo na yung mga bahain, open yung boundary, tas open yung malalim. Para nakikita natin kung dadaloy ba yung tubig dyan o hindi dahil puno na ng basura. Diba? Kumbaga bago pa man dumaan yung tag-ulan, kumbaga may chance tayo na masasabi natin na wala tayong worry kasi dadaloy yung tubig. Hindi kagaya nung ilang projects ang ginawa na national government sa mga kanal, pero months later, pag umulan, flooded pa rin dahil sa basura. Diba? Kaya ako sinabing fish box, unang-una, syempre awareness sa basura. Magtatanggal tayo ng basura. Tapos fish box, pagka wala ng basura yan, nilagyan ng isda yan. Kung tilapia yan, siguro 3 to 6 months. Pag lumaki yan, di pa ikinabangan pa ng constituents, diba? Ng mga tao na nakapaligid. Ngayon, yung participation natin, syempre tayo, bilang citizen, hindi rin tayo dapat magtapon. Yung mga candy wrappers natin, pinagkainan natin, dapat tapon natin sa basurahan. Hindi yung pagkain natin, tapon kung saan-saan. Okay? So, yung isa pa sa magiging advantage nitong fish box, tsaka yung parang naging initiative din ng MMDA i-apply natin sa mga kanal. May mention ka rin mamaya pagdating sa national level naman. So yun
barangay LGU level, yung monitoring ng kanal. Bubuksan natin. May portion tayo na bubuksan para nakikita natin kung dadaloy ba yung tubig dyan o hindi. Tapos sana naman yung DPWH, pag gagawa kayo ng pang flood control project, yung mga kanal-kanal na yan, sana naman silipin nyo kung pagkatapos ba ng project nyo, bago nyo i-turn over sa LGU yun as finish na project, yan ba makakatulong ba talaga o dinagdagan nyo lang yung lalagyan ng basura? Di ba? Kasi isipin mo may nakita ko, hindi ko na lang sasabihin ko saan patapos pa lang sila. Kaya yun yung tinanong ko, hanggang sa natapos sila tinakpan lang. Pero kakatapos pa lang, kita mo kung hindi na dumadalo yung tubig, 'di ba? Ay ano yun yun yung nun, dinagdagan lang natin yung lalagyan ng basura. Hindi natin nilagyan ng parang waterways na dadaluyan. Okay? Hindi rin natin nasolusyonan yung problema. Sa naman, siguro sa mga provincial at national level, napansin ko rin yung mga floods na galing probinsya kasi ang dami, labas ng Metro Manila, taniman yan meron siyang malalaking irrigation, malaking kanal. Nung na-develop, pinagsasara na yung mga kanal na yan. So, nabawasan yung dadaluyan ng tubig. Isa na yan, yung mga canals dapat magkaroon uli ng design, tingnan din nila ulit kung ano ba yung mga irigasyon ng araw o ano ba yung mga kanal na nasaraduhan. Dapat tingnan natin kung baka pwedeng buksan ulit, lalo na yung malalapit sa ilog, tsaka malapit sa Manila Bay o malapit sa Laguna de Bay. Diba? So yan. Tapos, ano din natin, yung mga i-retain natin yung mga forest. Ang nangyayari kasi yung mga forest natin, nade-develop na. Madalas may-ari yung mga VIP, celebrities, mga officials, diba? Pagka naggala ka ngayon sa mga bundok, pakikita mo yung pinaka-top, ang may-ari, ganyan. Sana bawas-bawasan natin yon para hindi umaano yung lupa. Kasi yun yung isa sa last topic ko, yung lupa. Okay? Yung last naman, pagdating sa mga ilog, tsaka sa yung mga malalaking ilog na dredging. Actually, dapat solusyon yan dredging Kaya lang hindi, tama si BBM. Dapat mag-isip tayo ng ibang ways. Kasi yung panahon ngayon, iba na sa panahon ng araw. Yung dredging na yan, short term. Dedredge mo ngayon. Next month, 2 to 3 months after, dedredge mo na naman. Pero parang wala nangyari. Kasi nga, continuous yung ng lupa. Saan nanggagana yung lupa? Sa nakakalbong forest. Diba? Dinredge mo yung lupa, bumabalik lang. Okay. Second, basura. Kaya nga sinasabi ko dapat magkaroon tayo ng project ng fish box, 'di ba? Instead of plant box, para sa level parang ng barangay, sa community pa lang na a-address na yung problema ng basura. Tingin ko main cause ng flooding sa Metro Manila, basura, nagkaklag yung mga kanal. Ang dami nating kanal, ang nangyayari, hindi dumadami daanan ng tubig, ang dumadami lalagyan ng basura. Yun, siguro pag binuksan mo lahat ng canals natin yan, puno yan puno ng basura So, kung di natin i-address sa barangay level, sa LGU level, pag dinedredge yung mga malalaking ilog natin, tsaka yung mga ilog natin dito, Pasig River, yung malalaking ilog sa province, yung mga sa Manila Bay, continuous, kahit anong linis natin sa dredging, kung dire-diretso yung ng basura nung galing sa mga maliliit na community, yun, tama yung sinabi ni BBM. Wala ring mangyayari. Waste of money. So, yun. Unang-una i-address natin yung proper disposal, tsaka yung pag-maintain, yung purpose ng kanal, dapat i-address din natin. Okay? So, sama-sama tayo. Again, salamat sa mga traffic nitong mga nakarang tag-ulan, bagyo. May kita mo yan sa kalye, traffic, disaster, tsaka yung mga ibang volunteer.
Siguro baka may mga resident na nagbo-volunteer din mag-traffic. Imagine kung wala sila, baha na nga, traffic na, di ba? Kung walang magko-control ng traffic, ako siguro lalong disaster yan. Kaya thank you sa mga, minsan nagkikot ako, nakita ko, may mga taong nakatayo sa, although wag natin sabihin, trabaho nila yan, syempre. Oo, trabaho nila yan. Pero sa dami ng areas na kailangan nila i-cover, baka yung iba dyan, hindi na naka-duty, pero nag-duty, di ba? Huwag natin sabihin trabaho nila yan. Tapos yung iba ron, yung mga civilian na tumutulong para sa continuous flow ng traffic. Saludo ko sa inyo. Okay? So, sana, tulong-tulong tayo. Pag pare-parehas tayong labanan yung problema ng baha. Tsaka sa LGUs, sa ngayon ay hindi pa nasusolusyonan. Kailangan talaga natin ng amphibian para sa mga emergency. Okay? Thank you guys. Sa mga hindi pa naka-subscribe, please subscribe. And yung may suggestion kayo, lagay nyo na sa ilalim. Para basahin natin, malay natin, isama natin sa susunod na video yan. Okay? Thank you. Laban lang tayo sa basketball and sa disaster. Thank you guys. Thank you.